Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong mapapakinggan nyo ngayong araw ay tungkol sa batang si Luigi na palaging tinutukso sa kanilang baryo dahil sa kwento na siya ay anak ng isang tikbalang. Hanggang sa dumating sa buhay niya si Narciso na naging tagapagtanggol niya mula sa mga nanunukso sa kanya. Sa pag-atake ng isang aswang sa bahay ni na Luigi, ay doon na ipinagtapat ng kanyang lola Luisa ang katotohanan. Ibinigay nito kay Luigi ang kinintuang buhok ng tikbalang na nagbigay sa kanya ng proteksyon. Ngunit hanggang saan kayang protektahan ng kinintuang buhok ng tikbalang ang batang si Luigi? Kaya rin ba siya nitong proteksyonan mula sa mga taong may hindi magandang intensyon sa kanya? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Mag-isang naglalaro sa loob ng kubo ang 11 taong gulang na bata na si Luigi. Nilalaro niya ang lumang laruang truck at robot na napulot niya sa basurahan nung isang araw. Mas masaya sana kung sa labas siya naglalaro kasama ang ibang mga bata, pero pinagbawalan na muna siya ng kanyang lola Luisa na makipaglaro sa mga bata sa baryo nila dahil madalas ay umuuwi siyang umiiyak dahil sa panunukso ng mga yon sa kanya. Maya-maya pa ay narinig ni Luigi ang pagtawag ni Lola Luisa sa kanya mula sa likod ng bahay. Huminto muna siya sa paglalaro at pinuntahan niya ang lola niya na abala sa paglalaba sa tabi ng balon. Bakit po, Lola? Kumuha ka na nga muna ng pera roon sa bulsa ng palda ko na nakasabit sa likod ng pinto. Bumili ka ng 1 kilong bigas doon sa tindahan. Tapos magsaing ka na rin dahil tanghali na pala. Sige po, Lola. Ay, sandali. Oo nga pala. Baka salubong mo na naman sina Owen sa labas, ha? Tapos tuksuhin ka na naman. Ikaw na lamang ang umiwas. Lawakan mo na lamang ang pag-unawa mo sa mga batang hindi natuturuan ng magagandang asal ng kanilang mga magulang. Sige na. Kahit naman po anong iwas ko kina Owen, sila pa rin po ang lumalapit sa akin. Kaya wala pong silbi ang pag-iwas ko sa kanila. Basta, iwasan mo na lang sila, apo. Lahat ng sasabihin nila ay ipasok mo sa kaliwan tenga mo, tapos labas sa kanan. Sige na, bumili ka na ng bigas, apo. Kumilos na si Luigi. Kumuha siya ng pera at naglakad papunta sa malapit na tindahan. Nagpasalamat siya dahil hindi niya nakita si Owen at ang mga kaibigan nito na paborito siyang tuksuin. Naglalakad na siya pauwi nang sandali siyang napahinto dahil nakita niya si Owen na makakasalubong niya. Agad nang umisi si Owen nang makita si Luigi. Kinabahan si Luigi sa ngising yun ni Owen. Ramdam niya na tutuksuhin na naman siya nito. Ganun pa man, nagkunwari siyang hindi niya ito nakita at nagpatuloy siya sa paglalakad ng mabilis. Pero humarang si Owen sa harap ni Luigi. Iiwasan niya sana ito, pero kahit saan siya humakbang, ay patuloy na humaharang si Owen. Sandali lang. Bakit parang nagmamadali kayo ata, Luigi, ha? Kailangan ko na kasing umuwi kasi magsasaing pa ako.
Hindi mo ba nakikitang may dala akong bigas? Aba, ang dami mo yatang biniling bigas. Bakit? Kasama niyo ba sa bahay niyo yung tatay mong tikbalang? Isinama niyo na ba siya sa pagkain niyo? Baka naman, pwede kong makita ang tatay mo. Kasi hindi pa ako nakakakita ng totoong tikbalang eh. Hindi na lang nagsalita si Luigi dahil naalala niya ang bilin ni Lola Luisa. Lalagpasan na sana niya si Owen pero mahigpit nitong hinila ang kanyang braso. Nabitiwan ni Luigi ang bigas at nalaglag yun sa lupa. Nasira ang kinalalagyan na plastik ng bigas at kumalat yun sa lupa. Lagot! Ang bigas namin! Hoy, hindi ko kasalanan yan ha. Ikaw ang nakabitiw sa bigas niyo. Kung di mo sana inila ang braso ko, hindi ko yan mabibitiwan. Talagang sinisi mo pa ako ha. Gusto mo ba lagyan kita ng black eye? Makaalis na nga dito. Baka magsumbong ka pa sa tatay mong tikbalang eh. Diyan ka na. Nagmamadaling umalis si Owen habang si Luigi naman ay yumukod at pilit na inilagay ang natapon na bigas sa sirang plastik. Lagot, yari ako kay Lola nito. Paniguradong pagagalitan niya ako. Si Owen talaga oh. Wala na siyang ginawang maganda. Kahit may kasamang lupa, ay dinala pa rin ni Luigi ang bigas sa kanilang bahay. Dumiretso siya sa likod, kung saan naroon pa rin si Lola Luisa at naglalaba. Nanlaki ang mga mata ng matandang babae nang makita si Luigi. Naghugas ng mga kamay si Lola Luisa, saka lumapit sa batang si Luigi. Anong nangyari sa bigas natin? Lola, si Owen po kasi. Tinukso na naman po niya ako tapos nung aalis na po ako, ay hinila niya po ako sa braso kaya yun po. Nabitiwan ko po itong bigas. Sorry po Lola, hindi ko po sinasadya. Wala ka dapat na ihingi ng tawad sa akin. Ang Owen na yon ang may kasalanan. Ang mabuti pa siguro ay magpunta na ako sa bahay nila para maisumbong ko sa nanay niya. Dapat kasi na pagsasabihan ng batang yon at baka sakaling magbago pa ang pag-uugali. Wag na po Lola, wag na po. At bakit mo naman ako pinipigilan? Eh kasi po, papaluin si Owen ng nanay niya kapag nagsumbong po kayo. Nakita ko po kasi si Owen nung nakaraang araw na pinapalo po ng nanay niya sa labas ng bahay nila. May isang bata po kasi nagsumbong sa nanay ni Owen. Inaway po kasi ni Owen yung bata. Mabuti nga yon. Para madisiplina siya. Tignan mo nga ang ginawa niya ngayon. Hindi na natin mapapakinabangan lahat ng bigas na pinabili ko sa'yo. Buti sana kung napakamura ng kilo ng bigas ngayon. Halos lahat ng bilihin ay tumataas ng presyo. Wag na po kayo magsumbong sa nanay ni Owen, Lola. Bibili na lang po ulit ako ng bigas. Babawasan ko na lang po yung perang iniipon ko. Hindi ba? Ipambibili mo yun ng sapatos para sa susunod na pasukan. Ayos lang po, Lola. Hindi naman po malaki ang mababawas dun eh. Doon na lang po ako kukuha ng pambili ng bigas. Basta wag niyo na pong isusumbong si Owen sa nanay niya. Kahit po hindi maganda ang patrato niya sa akin at palagi niya akong tinutukso, ayoko naman po siyang masaktan ng nanay niya nang dahil lang sa akin. Ay, nako. Ikaw talagang bata ka. Napakabuti ng iyong puso. Hindi ako makapaniwala na kahit puro panunukso na ang nakukuha mo kay Owen, ay nagagawa mo pa rin siyang proteksyonan. Pero ito ang tandaan mo, Apo. Walang masamang maging mabuting tao. Pero dapat ay hindi mo rin hahayaan na abusuhin ka ng iba dahil sa ikaw ay mabait. Minsan, kailangan mong manindigan at lumaban kung alam mong mali na ang nangyayari sa iyong paligid. Sige na, huwag mo nang bawasan ang iniipon mong pera at kumuha ka na ulit ng pera sa bulsa ng aking palda. Sige na, apo ko. Ngumiti si Luigi kay Lola Luisa
Sa kanya sinunod muli ang utos nito. Hindi alam ni Luigi kung kailan nagsimula ang panunukso sa kanya na ang tatay niya ay isang tikbalang. Pero nang magsimula siyang magkaroon ng kamalayan sa paligid, ay madalas niya nang naririnig sa usap-usapan ng ilang mga tao sa baryo nila na ang nanay niya ay pinagsamantalahan daw ng isang tikbalang. Ilang araw matapos maipanganak ni Luigi, ay nagpatiwakal ang kanyang ina. Ayon sa mga tao, ginawa yun ng nanay ni Luigi dahil sa labis na kahihiyan dahil ang anak nito ay anak ng isang tikbalang. Habang kumakain ng tanghalian, ay hindi maiwasang isipin ni Luigi ang nangyayari sa buhay niya. Dahil kasi sa panunuksong inaabot niya, ay wala siyang naging kaibigan sa kanilang lugar. Natuto siyang maglarong mag-isa at huwag masyadong lumabas kapag hindi kinakailangan. Luigi, mamaya ka na tumulala dyan po. Lumalamig na ang pagkain mo, ho? Hindi mo ba gusto ang ulam? Hindi ba't paborito mo naman ang munggo? Hindi naman po dahil sa ulam natin eh. Kaya ako tahimik, Lola. Iniisip ko lang po kasi yung panunukso sa akin na tikbalang daw po ang tatay ko. Lola, totoo po ba yun? Tikbalang po ba talaga ang tatay ko? Apo, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na walang katotohanan ng bagay na yan? Kung hindi po totoo, bakit po nila ako tinutokso ng ganun? Saan po nila nakuha ang ganung kwento? Alam mo na ba ng mga tao rito sa baryo? Masyadong matindi ang paniniwala ng marami rito sa kababalaghan. Nabuntis kasi ang nanay mo ng isang lalaking taga-syudad. Iniwanan siya. Nakita ng mga tao na lumalaki ang tiyan ng nanay mo at alam ng lahat na wala siyang nobyo. Kaya doon nagsimula ang kwento na nabuntis ng tikbalang ang nanay mo kasi nangunguha ng panggatong na kahoy ang nanay mo sa gubat. Pinapaniwalaan kasing may tikbalang daw na naninirahan sa gubat natin dito. Pero bakit po nagpatiwakal si nanay? Sabi po nila, sobrang hiyang-hiya raw si nanay kasi anak daw po ng tikbalang ang anak niya. Ay, Diyos ko. Wala rin katotohanan yan, Luigi. Ginawa yun ng nanay mo kasi mahal na mahal niya ang lalaking nakabuntis sa kanya. Hindi niya kaya na wala ito sa tabi niya. Kaya niya ginawa ang hindi dapat. Sa aking kabaniwala, Apo, at huwag sa ibang tao. Sadyang may mga taong walang magawa sa buhay. Kaya ginagawa nilang miserable ang buhay ng ibang tao sa pamamagitan ng pagpapakalat ng hindi totoong kwento. Kaya mo bang mangako sa akin na simula ngayon ay hindi ka na maniniwala na anak ka ng tikbalang? Opo, nangangako po ako, Lola. Alam ko po na hindi kayo magsisinungaling sa akin kasi apo niyo po ako. At hindi ko kayang magsinungaling sa iyo dahil mahal na mahal kita, Apo. Nakatignan mo nga. May ganyan ba kagwapong anak ng tikbalang? Lola naman eh. Binubola niyo naman po ako eh. Aba, nagsasabi ako ng totoo. Hindi kita binobola. Gwapo ka naman talaga, Luigi. Walang sinabi ang ibang mga bata dyan sa itsura mo. Tignan mo nga, oh. Hindi napigil ni Luigi ang mapangiti sa sinabi sa kanya ni Lola Luisa. Napakaswerte niya dahil may lola siyang kagaya ni Lola Luisa na bukod sa mapagmahal ay mabait at maasikaso pa. Kaya kahit lumaki siyang walang nanay at tatay, ay hindi siya naging uhaw sa pagmamahal at atensyon. Palaging ipinaparamdam sa kanya
ni Lola Luisa ang pagmamahal na kailangan niya. Sa mga sumunod na araw, ay hindi pa rin natigil si Owen sa panunukso kay Luigi. Sa tuwing makikita siya nito, ay palagi siya nitong tinutukso at pinagtatawanan ng may halong insulto. Wala namang ginawa si Luigi, kundi ang pigilan ang sarili na patulan at sagutin ang bully na si Owen. Alam niyang kapag sumagot siya, ay lalo lamang siyang pagtatawanan nito. Kaya sa halip na magalit o umiyak, palaging inuulit ni Luigi sa kanyang isip na hindi totoo ang mga sinasabi ni Owen. Mas pinili niyang maniwala kay Lola Luisa na nagsasabing walang katotohanan na anak siya ng tikbalang. Ang pagtitimpi niya ay naging paraan niya upang manatili siyang matatag. Sa puso niya, alam niyang ang pagmamahal at sinasabi ng kanyang lola ang mas dapat niyang pakinggan kesa sa masasakit na salita ng iba. Isang umaga, umalis si Lola Luisa para magtungo sa palengke. Dahil mag-isa sa bahay si Luigi, ay naglaro na lamang siya. Hindi niya napansin ang paglipas ng mga oras, kaya nagulat siya nang dumating na ang lola niya. Nagtaka siya sapagkat may kasama itong isang matangkad na lalaki na noon lamang niya nakita. Bitbit ng lalaki ang bayong ni Lola Luisa. Lumabas si Luigi upang salubungin ang kanyang lola. Dito na pala ang bahay ko, Narciso. Maraming salamat sa pagdala ng bayong ko. Walang anuman po, Lola. Oo nga pala. Ito pala ang apo ko na si Luigi. Ngumiti kay Luigi ang lalaking tinawag ni Lola Luisa sa pangalan na Narciso. O sige ho, mauuna na po ako. Kailangan ko na rin pong umuwi. May mga kailangan pa kasi akong ayusin sa bahay. O sige, mag-iingat ka. Maraming salamat ulit sa iyo, Narciso. Nang umalis na si Narciso, ay pumasok na sina Luigi at Lola Luisa sa kanilang bahay. Dumiretso sila sa kusina. Ipinatong ni Lola Luisa ang bayong sa ibabaw ng lamesa at isa-isa nitong inilabas mula roon ang mga pinamili nito. Lola, sino po yung lalaki na yun? Maliligaw niya po? Mahabagin langit. Ano ba pinagsasasabi mo, bata ka? Masyado na ako matanda para sa bagay na yan. Napakabalisyoso mo naman. May asim pa naman po kayo ah. Anong asim-asim ang sinasabi mo? Ang asim na meron na lang ako ay sa kilikili. Si Narciso yon. Bagong salta rito sa baryo natin. Nabili pala niya yung lupa sa dulo na may sira-sirang bahay. Eh bakit po niya kayo tinulungan sa pagdadala ng bayong nyo kung hindi niya po siya manliligaw? Bakit? Hindi ba pwedeng may mabuting kalooban lamang si Narciso? Kaya niya ako tinulungan. Nakita niya kasi ako na hirap sa pagdadala ng aking bayong. Kaya tinulungan niya ako. Tapos habang naglalakad ay nagkwekwentuhan na rin kami. Kaya nalaman ko, nang salta lamang siya rito sa atin. Ganun po ba? Akala ko po kasi manliligaw niyo na po siya eh. Ikaw nga bata ka huwag ka masyadong malisyoso. Nagbibiro lang po, Lola. O siya, tama na yan. Tulungan mo na lang ako sa paghihiwa ng mga gulay. Magluluto ako ngayon ng chapsoy. Kinuha na ni Luigi ang kutsilyo at sangkalan. Maya-maya ay magkatulong na sila ni Lola Luisa sa paghihiwa ng mga gulay at agad na nawala sa isip niya si Narciso. Kinabukasan ng umaga, naunang magising si Luigi kaysa kay Lola Luisa. Nagtaka siya sapagkat
Palaging ang matanda ang nauunang magising. Nakita niyang nakabaluktot sa pagkakahiga si Lola Luisa habang balot ng kumot. Hinawakan ni Luigi ang noo at leeg ng kanyang lola. Hala Lola, napakainit niyo po. Ang taas po ng lagnat niyo. Sinasabi ko na nga ba at lalagnatin ako. Naulanan kasi ako kahapon tapos hindi ako nakaligo. Sandali at babangon na ako para makapaghanda ng almusal. Lola, wag na po. Ako na lang pong kikilos habang di pa po kayo magaling. Baka po mas lalong lumala ang lagnat niyo kapag nagkikikilos po kayo eh. O siya, sige apo. Bumili ka na lamang ng pandesal doon sa panaderya. Tapos dumaan ka kay Simang at manghingi ka doon ng dahon ng lagundi. Mabisa ang halamang gamot na yon para bumaba ang lagnat ko. Pasensya ka na sa akin na po. Agad na sinunod ni Luigi ang sinabi ni Lola Luisa. Kumuha siya ng perang pambili ng pandesal. Inuna niya ang pagbili ng tinapay bago siya nagtungo sa bahay ni Simang. Nanghingi siya rito ng dahon ng lagundi at pinayagan naman siya ng babae. Nang may sapat ng dahon ng lagundi si Luigi, ay agad siyang naglakad pauwi sa kanilang bahay. Habang naglalakad, ay narinig ni Luigi ang panunukso ni Owen na nasa likuran niya pala. Luigi, anak ng tikbalang! Tumakbo ka nga ng mabilis. Sige na, ipakita mo sa akin ang pagkakaroon mo ng dugong tikbalang. Hindi pinansin ni Luigi si Owen. Mas binilisan niya ang paglalakad. Ngunit bigla siyang tinapik ni Owen sa likod. Kaya hindi niya na napigilang huminto at harapin ito. Pwede ba wag ngayon, Owen? May lagnat si Lola Luisi. Kaya kailangan ko madala sa kanya ang mga gamot na to. Aba, bakit parang ang tapang mo yata ngayon ha? Huwag mo sabihin, napapalagan mo na ako. Hindi naman sa ganun, Owen. Kailangan ko lang talaga madala tong dahon ng lagundi kay Lola. Pasensya na kung nasigawan kita. Bakit kasi di mo nalang sabihin sa tatay mong tikbalang na pagalingin ang lola mo? Wala ba siyang kapangyarihan para magpagaling ng sakit? Hindi tikbalang ang tatay ko, Owen. Nabuntis ng taga-syudad ang nanay ko. Iniwan niya si nanay, kaya hindi nakita ng mga tao rito ang totoo kong tatay. Sinungaling! Hindi ba? Kaya nga nagpatiwaka lang nanay mo kasi nahiya siya. Sa bagay, kahit naman sigurong mabuntis ng tikbalang ganun din ang gagawin. Siguro, walang pumapatol sa nanay mo, kaya sa tikbalang na lang siya nagpabuntis. Umiim ang bagang ni Luigi sa sinabing yun ni Owen. Pinilit niyang wag magalit, pero hindi niya kayang palampasin ang pag-iinsultong ginawa ni Owen sa nanay niya. Bawiin mo ang sinabi mo. Hindi malandi ang nanay ko. At wag mo siyang pagsalitaan ng hindi maganda. Irespeto mo ang kaluluwa niya. Bawiin mo ang sinabi mo tungkol sa nanay ko. Bawiin mo! Paano kung di ko bawiin? Sige nga, anong gagawin mo? Akmang susuntukin ni Owen si Luigi nang biglang dumating si Narciso. Mabilis nitong hinawakan ang kamao ni Owen, kaya hindi yun dumapo sa muka ni Luigi. Hoy! Bakit mo susuntukin si Luigi, ha? Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Kailangan ko makaganti sa lokolokon to. Siya ang unang nanuntok sa akin, kaya gaganti ako sa kanya. Saka sino ka ba, ha? Bakit ka nakikialam? Totoo ba ang sinasabi niya, Luigi? Ikaw ba talaga ang unang nanuntok? Opo, pero tinutokso niya po kasi ako eh. Ano nukso ba? Kung totoo ang sinasabi ko, anak ka naman talaga ng tikbalang sa kamalandi ang nanay mo. Kaya ka naman pala sinuntok eh. Kasi ganyan ang lumalabas sa bibig mong bata ka. Umuwi ka na. At ayoko nang malalaman na tinutokso o sinasaktan mo si Luigi, ha? Ipapaalam ko lang sa'yo na pumapatol ako sa bata. Nang bitiwan ni Narciso ang kamay ni Owen, ay nagmamadali at takot na tumakbo. Palayo si Owen. Pinulot ni Narciso ang supot ng pandesal
at inabot yon kay Luigi. Maraming salamat po, Kuya Narciso ah. Kung di po kayo dumating, ay uuwi po ako na may pasa sa mukha. Ano ba kasi talaga ang nangyari? Tinukso po niya ako, natikbalang po ang tatay ko. Sinabi rin po niyang walang may gusto sa nanay ko kaya pumatol po sa tikbalang. Palagi na lang po kasi akong tinutukso ni Owen, kaya hindi na po ako nakapagpigil kanina. Nasuntok ko po siya bigla. Tama lang ang ginawa mo. Minsan ay kailangan mong lumaban para malaman nila na hindi ka nila maaaring tapak-tapakan palagi. Oo nga pala, ano ba yung dahon na dala mo? Dahon po to ng lagundi. Nilalagnat po kasi si Lola Luisa eh. Ganun ba? Ang mabuti pa ihahatid na kita sa bahay nyo at baka inaabangan ka ng Owen na yon. Umayag si Luigi sa sinabing yun ni Narciso. Habang naglalakad sila, ay muling nagtanong si Narciso. Curious lang ako, Luigi. Totoo ba yung tinutukso sa'yo? Na anak ka raw ng tikbalang? Naku, hindi po. Gawa-gawang kwento lang po yun ng mga tao rito sa amin. Saka kung anak po ako ng tikbalang, hindi po sana ako mukhang tao, di ba? Sa bagay, may punto naman ang sinabi mo. Kumusta na pala si Lola Luisa? Mataas po ang lagnat niya eh. Naulanan po kasi siya kahapon. Maya-maya pa, ay nakarating na sina Luigi sa bahay. Aalis na sana si Narciso, pero agad itong pinigilan ni Luigi. Kuya, huwag po muna kayong umalis. Saluhan niyo po kami ni Lola sa almusal para po makabawi po ako sa pagliligtas niyo sa akin kanina. Aba, hindi ko tatanggihan yan. Mabuti at makakalibre ako ng almusal. Pasok po kayo rito sa loob. Maupo na muna kayo sa kusina at tatawagin ko lang po si Lola Luisa. Pumasok na si Narciso at nagtungo sa kusina. Pinuntahan naman ni Luigi si Lola Luisa sa maliit nilang silid. Inalalayan niya ito sa pagtayo. Bagyang nagulat si Lola Luisa nang makita si Narciso. Magandang umaga po, Lola. May sakit daw po kayo, sabi ni Luigi. Aba, meron nga. Tumatanda na talaga ako. Madali na akong kapitan ng sakit. Lola, dito po mag-aalmusal si Kuya Narciso. Iniligtas po niya kasi ako kanina kay Owen. Ano ka mo? Paano iniligtas? Inaway ka na naman ba ng Owen na yon? Nakita ko po kasi, nasusuntukin ng Owen si Luigi, kaya lumapit po agad ako para pigilan si Owen. Tapos sininda ko na rin po si Owen para hindi niya naawayin at tuksuin si Luigi. Lola, sorry po. Kasi hindi ko po sinunod yung bilin niyo. Nasuntok ko po kasi si Owen kasi grabe na po ang panunukso niya eh. Sinabi po niyang malandi si nanay, kaya hindi ko na po napigilan ang sarili kong lumaban. Naiintindihan ko ang ginawa mo, Apo. Pero hindi ibig sabihin na sinabi ko sa'yo na minsan ay kailangan mong lumaban ay karahasan na ang pipiliin mong paraan sa paglaban. Pero hayaan mo na. Nangyari na, kaya wala na tayong magagawa. Ang mabuti pa ay mag-almusal na tayo. Salamat pala sa pagliligtas sa apo ko, Narciso. Walang anuman po, Lola Luisa. Bago kumain, ay nagpaapoy muna si Luigi sa kalan. Isinalang niya roon ang kalderong may tubig at dahon ng lagundi para pagkatapos mag-almusal ay makakainom na kagad ng gamot si Lola Luisa. Maya-maya pa ay magkakasama ng nag-almusal ang tatlo. Oo nga pala, Narciso. Bakit mo pala napiling manirahan dito? Masyado na po kasi magulo ang buhay sa Maynila. Kaya naghanap po ako ng lugar na malayo sa kabiasnan. At dito ako napunta. Anong magulo ang sinasabi mo? Mahirap pong ipaliwanag eh. Mahaba pong kwento. Paano ang trabaho mo sa Maynila? Panigurado may trabaho ka roon. May maliit po akong negosyo roon.
Pero pinahawa ko po muna sa kapatid ko. Kaya kahit po nasa malayo ko, ay tiwala po ko na hindi babagsak ang negosyo ko. Mukhang maayos pala ang buhay mo. Nakakatuwa naman na pinili mong manirahan sa ganitong klase ng lugar. Maganda naman po rito sa baryo nyo, Lole. Tahimik pa. Hindi gaya sa syudad na napakaingay. Sa tingin ko nga po, dito na ako maninirahan talaga eh. Kahit wala pa akong 1 linggo rito, ay nagustuhan ko na po kagad dito. Tapos, eto nga po, nagkaroon po kagad ako ng kakilala. Kayo po, saka si Luigi. Maraming salamat po sa inyo. Ay nako, kami ang dapat na magpasalamat sa iyo. Kasi parehas mo na kaming tinulungan ng apo ko. Basta kapag naiinip ka at kailangan mo ng kausap, ay magtungo ka lang rito sa aming bahay. Bukas ang pinto namin para sa iyo, Narciso. Mula ng araw na ipagtanggol, si Luigi ni Narciso ay madalas na itong pumupunta sa bahay nila. Sa bawat pagbisita ni Narciso, ay palagi itong may dalang kwento kay Luigi tungkol sa buhay sa syudad. Si Lola Luisa naman ay natuwa rin dahil bukod sa mga kwento ay palagi ring may dalang pagkain si Narciso. Minsan ay prutas, kung minsan ay tinapay, at kung minsan ay ulam na ito mismo ang nagluto. Dahil sa kabutihang ipinakita ni Narciso, ay mabilis silang naging malapit dito. Sa maikling panahon, ay naging parang bahagi na ito ng kanilang pamilya. Isang umaga, nagtungo si Narciso sa bahay ni na Luigi. Wala si Lola Luisa ng mga panahong yon dahil nasa palengke ito. 2 araw lamang ang lumipas ay gumaling na kagad si Lola Luisa sa sakit nitong lagnat. Napahinto sa paglalaro si Luigi upang harapin si Narciso. Kuya, ang aga mo naman. Wala si Lola eh, nasa palengke siya. Bumibili siya ng sangkap para sa ibibenta niyang biko mamaya. Ah, ganun ba? Naiinip kasi ako sa bahay eh. May alam ka bang pasyalan dito? Ayoko kasing mamasyal ng mag-isa at baka kung saan ako mapunta. Alam mo na, baka maligaw ako rito. May malinis na batis sa loob ng gubat, kuya. Pero hindi kasi ako pinapapunta ron ni Lola kasi meron daw tikbalang dun eh. Batis? Alam mo, nakakahiyamang sabihin pero sa edad kong to, ay hindi pa ako nakakakita ng batis eh. Gusto kong makita ang batis sa sinasabi mo. Pero baka mapagalitan ako ni Lola Luisa kapag nagpunta ako ron eh. Eh hindi naman natin sasabihin sa kanya eh. Mabilis lang tayo, promise. Gusto ko lang talagang makita yung batis sa sinasabi mo. Baka magpakita sa atin yung tikbalang sa gubat, kuya. Kasama mo naman ako eh. Wala kang dapat ikatakot. Ano? Tara na. Gusto ko lang malaman ang daan papunta ron. Para sa susunod, kahit ako na lang ang mag-isang pupunta. Sige na nga. Sandali lang at sasarado ko lang po ang bahay namin, kuya. Isinarado muna ni Luigi ang bahay nila. Saka sila naglakad ni Narciso papunta sa gubat. Habang naglalakad, ay hindi naiwasan ni Luigi ang kabahan. Noon pa man kasi ay mahigpit ng bilin ni Lola Luisa na huwag siyang magtutungo sa gubat dahil may nakita roong tikbalang. Ayon sa mga kwento, maraming tao na ang iniligaw ng tikbalang sa gubat. May iba na halos 1 araw na nawala bago nakabalik. Nang nasa loob na ng gubat sina Luigi, ay mas lalo siyang kinabahan. Nanlamig ang kanyang katawan. Pakiramdam niya ay may pares ng mata na nakasunod ng tingin sa kanila ni Narciso. Bakit namumutla ka na, Luigi? Ayos ka lang ba? Natatakot po kasi ako, kuya. Baka biglang magpakita sa atin yung tikbalang. Tapos iligaw tayo rito. Huwag kang matakot, kasama mo naman ako eh. Saka hindi ba, ang sabi nila, kapag iniligaw ka raw ng tikbalang,
ay baligtarin mo lang ang suot mong damit. Kapag iniligaw tayo ng tikbalang, edi ganun ang gagawin natin. Hindi naman po sigurado kung totoo yun. Pero Kuya Narciso, hindi ba galing ka sa Maynila? Naniniwala ka ba sa tikbalang? Oo naman. Bakit? Ang akala mo ba lahat ng nakatira sa Maynila ay hindi naniniwala sa mga nilalang kagaya ng tikbalang? Okay, sige. Sa'yo ko lang sasabihin to Kaya wag mong sasabihin kahit kanino. Kahit kay Lola Luisa. Alam mo, Luigi, may third eye kasi ako Ha? Third eye? Nakakakita ka ng multo, Kuya? Hindi lang multo, pati mga elemento. Doon nga sa bahay ng kapatid ko sa Maynila, may nakatirang diwending puti. Minsan kapag mag-isa ako, kinakausap ko siya. Wow! Ang astig niyo pala, Kuya. Hindi ko alam na may ganyan pala kayong kakayahan. Kaya nga huwag kang matakot ngayon, kasi kasama mo ako. Kapag nakita ko yung tikbalang, kakausapin ko siya na huwag niya tayong sasaktan, kasi wala naman tayong gagawing masama sa kanya. Dahil sa mga sinabi ni Narciso, ay agad na nawala ang takot ng batang si Luigi. Naging kampante na siya nang malaman niya ang kakaibang kakayahan ni Narciso. Makalipas ang ilang minuto, narating na ni Luigi ang batis na nasa loob ng gubat. Hindi ganun kalaki ang batis, pero napakalinaw ng tubig nun. May mga maliliit na isda na naninirahan sa batis. Bumakas ang pagkamangha sa muka ni Narciso. Wow! Napakaganda pala ng batis. Para tayo nasa paraiso, Luigi. Salamat. Dinala mo ko rito, Sabi ko naman sa'yo, Kuya, maganda talaga rito. Pero ngayon na lang ulit ako nakapunta rito kasi, yun nga, pinagbabawalan ako ni Lola. Biglang naghubad ng damit si Narciso at lumusong ito sa tubig. Lumangoy ito roon at para itong batang tumatawa. Pinanood lang ni Luigi si Narciso habang nakaupo siya sa nakatumbang puno sa gilid ng batis. Luigi, halika! Maligo ka na rin! Ang sarap ng tubig, ang lamig! Ikaw na lang, Kuya. Baka nasa bahay na si Lola. Magtataka yun kapag nakita niyang basa ako. Nagpatuloy si Narciso sa paglangoy sa batis. Nang mapagod ito, ay umahon na ito at tumabi kay Luigi. Hindi nakapagsisisi na pumunta ako sa lugar na to. Siguro'y napakarami pang magagandang lugar dito na nagtatago lang. Yung bundok dito, Kuya, maganda rin. Magandang tanawin kapag nasa tuktok ka na. Minsan nga, may mga tao mula sa ibang lugar na umaakyat doon. Sa sunod, gusto ko rin makaakyat doon. Pero Kuya, hindi ba nakakakita ka ng hindi nakikita ng normal na mata? Nakikita mo ba yung tikbalang na sinasabi nila na nakatira rito sa gubat? Hindi ko naman siya nakikita. Hindi ko rin siya nararamdaman. Baka kasi hindi totoo na may tikbalang dito. Ewan ko, Kuya. Bata pa lang kasi ako'y naririnig ko na ang kwentong yon na may nakatira daw pong tikbalang dito. O baka naman nasa ibang parte siya ng gubat kaya hindi mo siya nakikita at nararamdaman. Siguro nga. Pero dito sa paligid natin, wala siya rito. Teka, may tatanong pala ako sa iyo, Luigi. Tutal, nasa tikbalang na ang usapan natin. Ano po yun, Kuya? Paano nga kung totoong anak ka ng tikbalang? Anong mararamdaman mo? Ano? Hindi naman talaga ako anak ng tikbalang, Kuya Paano nga lang, di ba? Kumbagay, kunwari lang. Ewan ko. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang tanong mo, Kuya. Pero hindi talaga tikbalang ang tatay ko. Ang sabi ni Lola ay taong tatay ko. Bakit mo naman naitanong yan, Kuya? Wala lang. Parang ang astig kasi kung tikbalang ang tatay mo . Malay mo, may kakaiba ka ring kakayahan gaya ng sa isang tikbalang. O kaya, meron siyang iniwan na bagay na magagamit mo balang araw, di ba? Biglang natahimik
ang batang si Luigi. Sa sinabing yun ni Narciso, ay bigla siyang napaisip na ano nga kaya ang mangyayari kung totoong anak siya ng isang tikbalang. Hindi nagtagal ay inaya na si Luigi ni Narciso na umuwi. Pagkarating niya sa kanilang bahay, ay patuloy pa ring nag-iisip si Luigi tungkol sa pinag-usapan nila ni Narciso sa gubat. Kinagabihan, mahimbing nang natutulog si Luigi sa tabi ni Lola Luisa. Halos maghahating gabi na nang biglang nagising si Luigi sa dahilang hindi niya alam. Hinilabutan siya nang may naamoy siyang kakaiba sa paligid. Kaamoy yun ng nabubulok na karne. Napapitlag si Luigi nang may narinig siyang tila kumalmot na matutulis na daliri sa bintana na nasa kanyang tabi. Sa kabila ng takot, ay namayani ang kuryosidad sa kanya kung ano ang dahilan ng kanyang narinig. Tahimik na lumapit si Luigi sa bintana. Sumilip siya sa maliit na siwang sa bintana at nagulat siya nang makita niya ang isang mapulang mata na nakasilip din mula sa labas. Lola! Lola, gumising po kayo, Lola! Ano ba't nang-iistorbo ka ng natutulog, Luigi? Lola, may tao po sa labas. Ano ka ba? May tao. Opo, nakasilip po siya sa bintana natin. Ang pula po ng mata niya. Abay, baka adik yon. Sandali at kukunin ko lang ang itak ko. Humanda sa akin ang adik na yan. Tatagpasan ko sa landila. Bumangon si Lola Luisa at nagtungo sa kusina. Nakasunod naman dito si Luigi dahil takot siyang mag-isa sa kanilang kwarto. Bumalik sila sa kwarto na may dala ng itak si Lola Luisa. Sigurado ka ba sa nakita mo, ha, Luigi? Opo, sigurado po ako. Pero ano pong gagawin niyo, Lola Luisa? Baka may masamang balak sa atin yung kung sino mang nasa labas. Kailangan niyang malaman na hindi tayo papayag na makakapasok siya rito. Pero baka mas mabuting dito na lang po tayo sa loob, Lola. Hindi naman tayo lalabas. Sisindakin ko lang siya. Inalis ni Lola Luisa ang kandado ng bintana at mabilis nito yung binuksan. Sino nandyan? Kung may binabalak kang hindi maganda, ay huwag mo nang ituloy. Dahil hindi ka sasantuin ng itak ko. Lalaslasing ko, lalamunan mo lintik ka. Walang sumagot sa pagsigaw na yon ni Lola Luisa. Nanginginig naman sa takot si Luigi habang nasa likod ng lola niya. Mabigat pa rin ang kanyang pakiramdam. Dumungaw si Lola Luisa sa bintana, saka ito tumingin sa labas. Maya-maya pa ay humarap si Lola Luisa kay Luigi. Wala na bang tao sa labas, Apo? Siguro ay umalis na siya dahil sa takot. Hala, sige. Bumalik na tayo sa pagtulog at inaantok pa ako. Sigurado po ba kayo, Lola? Oo nga. Kaya huwag ka nang matakot. Halika na. Matulog na tayo ulit. Laking gulat ni Luigi nang mula sa labas ng bintana ay nakita niya ang isang nakakatakot na nilalang. Sigurado siya na yun ang nagmamay-ari ng pulang mata na nakita niya kanina. Para yung isang halimaw na nakatakas sa impyerno. Meron yung matutulis na mga ngipin at mahabang dila. Bago pa mabigyan ni Luigi ng babala, si Lola Luisa ay nagawa ng kalmutin ng nilalang sa likod ang kanyang lola. Hanggang sa natumba si Lola Luisa. Kahit natatakot, ay kumilos pa rin si Luigi. Isasarado na sana niya ang bintana, ngunit mabilis na nakatalon ng aswang papasok sa kanilang bahay. Agad namang iniharang ni Lola Luisa ang sarili nito sa nakakatakot na nilalang habang nakaamba ang itak. Pinotektahan ni Lola Luisa si Luigi
na nasa likod nito. Huwag ka lalapit! Hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Lumayas ka rito, aswang ka! Hindi ako natatakot sa'yo! Nang sandaling yon, ay isang bagay lang ang naisip gawin ni Luigi. At yun ay ang humingi ng tulong sa mga kapitbahay nila. Paulit-ulit siyang sumigaw ng malakas habang humihingi ng saklolo. Tila naramdaman ng nilalang na papunta na ang mga tao sa bahay ni na Luigi, kaya mabilis siyang tumakas mula sa nakabukas na bintana. Kaya nang dumating ang mga tao, ay wala na ang nakakatakot na nilalang. Agad namang niyakap ni Luigi si Lola Luisa. Hindi niya na napigilan ang pag-iyak dahil sa natamong sugat ng kanyang lola. Isang manggagamot ang ipinatawag ni Lola Luisa para gamutin ang sugat nito sa likod. Matapos na magamot ang matandang babae, ay naaawang nilapitan ito ni Luigi. Kumusta na po ang pakiramdam niyo, Lola? Makirot pa rin ang sugat ko sa likod, Apo. Pero nalagyan naman na ni Julio ng gamot. Kaya siguradong ilang araw lang ay gagaling na rin ito. Sana nga po ay gumaling na po agad ang sugat niyo, Lola. Nag-aalala po kasi ako sa inyo eh. Ayos na ako, Apo. Ang mahalaga ay buhay tayong dalawa at hindi tayo nasaktan ng aswang na yon. Salamat sa Panginoon at hindi niya tayo pinabayaan. Aswang po ba talaga yung umatake sa atin kagabi? Oo, Apo. Aswang yon. Doon kasi sa lugar kung saan ako ipinanganak ay maraming aswang. Ilang beses na ako nakakita ng ganon, kaya alam ko ang kanilang itsura. Pero Lola, paano po kung balikan po tayo ng aswang? Di lalaban tayo. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa ating dalawa, lalong-lalo na sa iyo, Apo, Luigi. Saka nandyan naman ang mga kapitbahay natin na handang tulungan tayo. Hindi ba't nang marinig nila ang sigaw mo, ay nagpunta kagad sila rito? Sa gitna ng pag-uusap ni na Luigi at Lola Luisa, ay dumating ang nag-aalalang si Narciso. Umupo ito sa tabi ni Lola Luisa at hinawakan ang kamay ng matanda. Lola, totoo po ba ang kwentong nakarating sa akin? Inatake raw kayo ng isang aswang kagabi at nasugatan kayo? Napakabilis talagang kumalat ng balita sa lugar na ito. Oo, totoo yon. Inatake nga kami ng aswang at nagawa pa niyang makapasok dito sa aming bahay. Kumusta po kayo? Ikaw, Luigi? Nasugatan ka rin ba? Ayos lang po ako, kuya. Hindi po ako nasaktan ng aswang. Pero si Lola po, nakalmot siya ng aswang sa likod. Mabuti na nga lang po at hindi malalim ang sugat niya. Mas makakabuti siguro kung magpunta tayo sa ospital, Lola. Dapat matignan ng doktor ang sugat nyo. Hindi na kailangan, Narciso. Nagamot na ako ni Julio. Okay na yon. Kilala yung magaling na manggagamot dito. Isa pa, mas malaki ang gastos kapag sa ospital pa ako nagpagamot. Sigurado po ba kayo, Lola? Sigurado ako. Salamat sa pag-aalala mo, Narciso. Ano po bang nangyari? Bakit po kayo inatake ng aswang? Nagising kasi itong si Luigi tapos sumilip siya sa bintana. May nakita daw siyang kulay pulang mata. Kaya inakala ko na adik. Sisindakin ko sana gamit ang itak kaya binuksan ko bintana. Hayon, doon na kami inatake ng aswang pagtalikod ko. Ibig po palang sabihin meron pong aswang dito sa baryo nyo. Sa totoo lang ay hindi ko rin alam, Narciso. Napakatagal ko nang naninirahan sa baryong ito. Pero ngayon lang ako nakakita ng aswang dito. Kaya simula ngayon ay mag-iingat na tayong lahat dahil hindi natin alam kung kailan muling aatake ang aswang na yon o kung sino ang sunod niyang bibiktimahin. Tahimik lang na nakikinig si Luigi sa pag-uusap ni na Lola Luisa at Narciso. Ngunit ang takot sa kanyang dibdib ay mas lalong tumitindi.
Pakiramdam niya ay hindi pa yon ang huling beses na makakaengkwentro nila ang aswang na umatake sa kanilang bahay noong nakaraang gabi. Pagsapit ng gabi ay muling nakaramdam ng takot si Luigi. Pagkatapos nilang maghapunan ay naglagay ng asin si Lola Luisa sa gilid ng pinto at bintana. Lola, takot po ba sa asin ang aswang? Kaya po kayo naglalagay nun sa pinto at bintana? Oo, Apo, tama ka. Takot sila sa asin. Pero depende pa rin sa aswang. Kapag siguro yung matataas na uri ng aswang, ay may posibilidad na walang epekto sa kanila ang asin. Kung ganun po, hindi po tayo sigurado na hindi na tayo mapapasok ng aswang. Ganun na nga. Pero mas mabuti nang may gawin tayo kesa sa wala. Lola, sa totoo lang po natatakot pa rin ako. Pakiramdam ko po talaga ay babalikan po tayo ng aswang. Ayoko pa po mamatay. Ayoko rin po mamatay kayo kasi kapag nangyari yun, mag-isa na lang po ako sa buhay. Hindi ko po kayang mawala kayo, Lola. Ayoko pong mangyari yun. Hindi agad nakapagsalita si Lola Luisa sa sinabing yun ni Luigi. Bakas ang takot at pag-aalala sa muka ni Luigi dahil simula nang may aswang na umatake sa kanila ay doon niya napagtantong hindi na sila ligtas. Pumasok si Lola Luisa sa kanilang kwarto. Makalipas ang ilang sandali ay binalikan nito si Luigi. May dalang telang pula ang matandang babae. Naiintindihan ko ang takot na nararamdaman mo, Apo. Kahit ako ay natatakot sa kung ano ang mga susunod na mangyayari sa atin. Tama ka. May posibilidad nga na bumalik ang aswang na yon. At hindi tayo sigurado kung kaya ba tayong protektahan ng asin. Kaya naisip ko na ito na ang tamang panahon para malaman mo ang buong katotohanan. Po, ano pong buong katotohanan? Ngayon pa lang ay humihingi na ako ng tawad. Kung ngayon ko lang ito sasabihin sa iyo, Apo, Luigi. Pero sana ay maintindihan mo ko na matagal kong itinago sa iyo ang katotohanan dahil nais lamang kitang proteksyonan at gusto ko mabuhay ka ng normal gaya ng ibang mga bata. Ano po bang kailangan niyong sabihin sa akin? Kinakabahan naman po ako sa inyo, Lola eh. Apo, makinig ka. Totoo na ang tatay mo ay isang tikbalang. Ano po? Ang pangalan ng tikbalang na nakabuntis sa iyong ina ay Amaron. Hindi siya basta pangkaraniwan tikbalang, kundi siya ay isang hari ng mga tikbalang. Nagustuhan ni Amaron ng iyong ina. At kahit labag sa kalooban ng nanay mo, ay binuntis siya ni Amaron. Totoo rin na kaya nagpatiwakal ang nanay mo ay dahil sa kahihiyan. Hindi niya nakinaya ang mga naririnig niya mula sa mga tao. Kaya mas pinili niyang wakasan ang sarili niyang buhay. Hindi na malaya ni Luigi ang pagtulo ng kanyang mga luwa. Hindi niya akalain na ang mga panunuksong natatanggap niya ay isa palang katotohanan. Bakit ngayon niyo lang po sinabi sa akin yan? Gaya ng aking sinabi kanina, gusto kong lumaki ka ng normal. Ayokong isipin mo na iba ka sa mga batang nandito sa ating baryo. Pero dahil sa nangyaring pag-atake ng aswang sa atin, ay napagtanto kong wala na akong magagawa, kundi ang sabihin sa iyo ang totoo. Binuksan ni Lola Luisa ang pulang tela. Sa loob nun ay maraming hibla ng buhok na kulay ginto. Sa tansya ni Luigi ay 3 dangkal ang haba ng mga buhok. Ang buhok na ito ay ang ginintuang buhok ng iyong amang tikbalang. Siya mismo ang nagbigay sa akin ito, Apo, matapos mamatay ng iyong ina.
Ang sabi sa akin ng iyong tatay ay ibigay ko to sa iyo sa takdang panahon. Kailangan mo itong itali sa kahit na anong parte ng iyong katawan dahil ang ginintuang buhok na ito ang magbibigay sa iyo ng proteksyon laban sa mga aswang. Alam ni Amaron na magiging mainit ka sa mata ng mga aswang dahil ikaw ay kalahating tao at kalahating tikbalang. Alam ng mga aswang na kapag lumaki ka, ay kusang lalabas ang mga kakaiba mong kakayahan at magiging malaking banta ka sa mga aswang. Ang ibig niyo po ba sabihin, yung aswang po na umatake sa akin, ay ako talaga ang pakay niya? Gusto niya po niya akong patayin? Tama ka. Hindi ko alam kung paano nila nalaban na anak ka ng isang tikbalang apo. Pero sigurado ko na kumikilos na ang mga aswang para patayin ka bago ka pa tumuntong sa edad kung saan lalabas na ang mga kakayahan na meron ka dahil sa tatay mong hari ng mga tikbalang. Kaya simula sa gabing ito, kailangan mo nang isuot ang ginintuang buhok ng tikbalang bilang proteksyon mo sa mga aswang. Akin ang kaliwa mong braso, apo. Inilapit ni Luigi ang isa niyang braso kay Lola Luisa kahit naguguluhan pa rin siya. Mahigpit na itinali ni Lola Luisa ang ginintuang buhok ng tikbalang sa braso ni Luigi. Siniguri nito na hindi yun matatanggal ng basta-basta. May kakaibang naramdaman si Luigi. Tila may kung anong enerhiya ang bumalot sa buo niyang katawan. Tila ba may maliliit na bultahe ng kuryente na kumikiliti sa kanyang balat. Tandaan mo, huwag mong hahayaan na mawala ang buhok na yan sa iyong braso at huwag mo ring hahayaan na makuha yan sa iyo ng iba. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Muli akong humihingi ng pasensya sa iyo, apo. Patawad ko ngayon ko lang sinabi sa iyo ang katotohanan. Ang akala ko kasi ay hindi darating ang ganitong pangyayari sa buhay natin. Hindi naman po ako galit sa inyo, Lola eh. Nagulat lang po ako pero naiintindihan ko po kayo. Masyado po kayong maraming nagawang mabuti sa akin, Lola, para magalit po ako sa inyo. Maraming salamat, Luigi. Napakabait mo talagang bata, apo. Mahigpit na niyakap ni Lola Luisa ang batang si Luigi. Bagamat nagulat si Luigi na anak siya ng isang tikbalang, ay masaya siya dahil sa wakas ay nalaman niya na ang buong katotohanan. Pakiramdam niya ay unti-unti nang nabubuo ang kanyang pagkatao sa gabing yun. Simula nang nakatali na sa braso ni Luigi ang ginintuang buhok ng tikbalang, ay hindi niya na yun inalis. Kahit sa pagligo niya, ay hindi niya yun hinubad dahil alam niyang mahihirapan siyang ibalik yun. Napagtanto rin niyang totoo ang kapangyarihan ng buhok dahil nang nasa katawan niya na yun, ay ramdam niyang may kung anong puwersa ang nagpoprotekta sa kanya. Isang umaga, inutusan si Luigi ni Lola Luisa na bumili ng toyo para sa lulutuin itong adobong manok. Habang naglalakad si Luigi, pagpunta sa tindahan, ay biglang humarang si Owen sa kanya. Hoy, balita ko inatake raw kayo ng aswang ng lola mo ah. Oo, buti na nga lang at buhay pa kami ni Lola eh. Nasugatan lang si Lola Luisa. Malamang kaya kayo nakaligtas kasi tinulungan kayo ng tatay mong tikbalang. Ano, tama ba ako? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Nakaligtas kami kasi tinulungan kami ng mga kapitbahay namin. Sus, pa-inosente ka pa eh. Pero mabuti na lang at nakita kita. Akala mo ba'y nakakalimutan ko na yung pagsuntok mo sa akin? Hindi pa ako nakakaganti sa'yo. Owen, pwede ba? Ayoko ng gulo. Pwes ako gusto ko. Hindi kita titigilan hanggat hindi kita nasusuntok. Sige, kung yan ang gusto mo at yan ang magpapagaan sa kalooban mo, pagbibigyan kita. Ibig mo ba sabihin, hayaan mo akong suntukin ka?
Oo, Owen. Para makaganti ka na sa akin. Pero sana kapag nasuntok mo na ako, ay tigilan mo na ako Sana hindi mo na ako tutuksuin. Pwede ba? Huwag mo akong inuutusan. Kaya kahit suntukin kita, itutuksin pa rin kita. Pero magandang pumapayag ka sa gusto ko. Ngayon, humanda ka dahil mababasag yung pagbumuka mo. Asar na asar ako sa'yo. Ngumisi si Owen. Pinalagutok pa nito ang mga buto nito sa kanang kamao nito. Bumuelo si Owen at saka nito malakas na sinuntok sa panga si Luigi. Ngunit imbis na si Luigi ang masaktan, ay si Owen ang napasigaw dahil sa labis na sakit. Nagulantang si Luigi dahil wala siyang naramdamang sakit nang tumama ang kamao ni Owen sa kanyang panga. At mas lalo siyang nagulantang nang makita niyang nabali ang ilang daliri ni Owen na parabang sa bato ito sumuntok. Aray ko! Ang mga daliri ko! Isusumbong kita sa nanay ko! Humanda ka! Ha? Bakit mo ako isusumbong? Ikaw nga to sumuntok sa akin eh. Ikaw ang may gawa niyan sa sarili mo at hindi ako. Hindi! Siguro bigay ka ng kapangyarihan sa tatay mong tikbalang, no? Isusumbong talaga kita, Luigi! Isusumbong kita! Owen, sandali lang! Hindi na nagawang tapusin pa ni Luigi ang kanyang sasabihin dahil tumakbong umalis si Owen habang umiiyak. Nabahala si Luigi dahil baka magkaroon ng gulo sa sandaling isumbong siya ni Owen sa nanay nito. Napahawak siya sa panganyang sinuntok ni Owen at labis pa rin ang kanyang pagtataka kung bakit hindi siya nakaramdam ng sakit nang suntukin siya doon ni Owen. Matapos bumili ng toyo, ay nakatulalang naglakad pa uwi si Luigi. Hanggang sa sandaling yun, ay pinag-iisipan niya pa rin ang nangyari. Inabot niya kay Lola Luisa ang toyo at naupo siya sa upuang nasa kanilang kusina. Bakit naman ang tagal mo yata bumili? Narinig ni Luigi ang tanong ng kanyang Lola Luisa, pero dumaan lamang yon sa tenga niya. Nanatili siyang nakatulala at tila wala sa sarili. Luigi, apo, ano ba nangyari sa'yo at nakatulala ka dyan? Huwag mo sabihin, inaway ka na naman o tinukso ka na naman ni Owen. Hindi po, Lola. Bakit nakatulala ka simula na dumating ka? Sobrang init po kasi sa labas eh. Medyo sumakit po ang ulo ko. Napakainit na ka ng panahon ngayon at Abril na. Magpahinga ka na lang muna dyan, apo. Ako naman ay isasalang ko na itong adobo para makakain na tayo. Siguradong masarap ito. Nagtungo si Luigi sa sala at naglaro ng kanyang mga lumang laruan. Pero wala roon ang atensyon niya, kundi sa kasagutan kung bakit hindi siya nasaktan sa pagsuntok sa kanya ni Owen. Hanggang sa nakita niya si Owen na papunta sa bahay nila. Umiiyak ito habang kasama ang nanay nitong si Petra na ang itsura ay parang susugod sa gera. Luisa! Luisa! Ilabas mo ang apo ba? Ilabas mo! Abay, sandali. Si Petra ba yon? Abay, bakit para siyang kalabaw na nagwawala? Labis na kinabahan si Luigi nang lumabas si Lola Luisa para kausapin sina Owen at Petra. Petra, ano't sumisigaw ka? May problema ba? Meron! At malaki ang magiging problema nyo ngayong araw. Nasaan na ang apo mong anak ng tikbalang? Ilabas mo siya! Teka, sandali. Hindi tayo magkakaintindihan kung mag-hysterical ka dyan. Ano ba kasing nangyari? Bakit parang galit na galit ka yata sa apo ko? Hindi lang ako galit sa kanya, kundi sobrang galit na galit. Tignan mo ang kamay ng anak ko. Nabalian siya ng 3 daliri. Alam mo ba kung sino may gawa nito? Walang iba kundi ang apo mong si Luigi. Kaya ilabas mo siya. Babalian ko rin siya ng daliri. Bilisan mo at nanggigigil na ako ng sobra. Huminahod ka muna, Petra. Baka mamaya himatayin ka dyan bigla. Pero sa tingin ko, ay hindi yan magagawa ng apo ko.
Kilala ko si Luigi. Alam niya na masama ang manakit ng kanyang kapwa. Anong hindi magagawa sinasabi mo? Ginawa na nga niya. Kaya ilabas mo siya. Ilabas mo. O baka gusto mong ako mismo ang pumasok sa bahay niyo para mahila ko sa palabas. Sige, subukan mo gawin yan. At boboksingin talaga kita. Kita mo na. Parehas kayo ng apo mo. Pareho kayong bayulente. Napagtanto ni Luigi na hindi titigil si Aling Petra hanggang hindi siya nito nakikita. Kaya kahit natatakot ay mas pinili na lamang niya na lumabas. Nakayuko siyang tumayo sa tabi ni Lola Luisa. Ayan! Sa wakas nagpakita ka na ring bata ka. Anak ka talaga ng tikbalang? Ano bang tumakbo sa utak mo at binali mo ang daliri ng anak ko, ha? Hindi ko po binali ang mga daliri ni Owen, Aling Petra. Sinuntok po niya ako sa mukha kasi gusto niyang gumanti sa akin kasi nasuntok ko po siya sa mukha nung isang araw. Tapos siguro po ay napasama po ang pagtama ng kamao niya sa mukha ko. Kaya po nabali. Yun naman pala, Petra. Si Owen ang may gawa niyan sa kanyang sarili. Sandali lang, Owen. Ang sabi mo sa akin nakaupo ka lang sa tindahan. Tapos nilapitan ka ni Luigi at walang dahilan niyang binali ang mga daliri mo. Sorry po, Nay. Nagsinungaling po ako. Totoo po sinabi ni Luigi. Baka po kasi hindi kayo maniwala kapag sinabi ko sa inyo ang totoo Kasi kahit po ako ay di makapaniwalang imbis na si Luigi ang masaktan, ay ako po nasaktan na suntukin ko po siya. O nakita mo na, Petra. Nagsinungaling naman pala sa'yo si Owen. Anak mo naman palang may kasalanan kung bakit nabali ang mga daliri niya sa kamay. Kahit na, kasalanan pa rin ni Luigi. Kaya kailangan niyong ipa-ospital ang anak ko. Handa kaming ipa-ospital si Owen kung yan ang magpapatahimik sa'yo. Pero Petra, nakikiusap ako sa'yo na pagsabihan mo naman at pangaralan mo naman ang anak mo na hindi tama ang nanunukso siya ng ibang bata. Ano bang pinagsasabi mo, matanda ka, ha? Wala akong alam sa bagay na yan. Baka naman masyadong balat sibuyas lagyan si Luigi. Biro lang nasasakta na siya. Iba ang biro. Iba rin ang panunukso. Ang biro ay nakakatawa, habang ang panunukso ay nakakasakit. Mabait ang apo ko, Petra. At hindi siya dapat nakakaranas ng matinding panunukso mula sa anak mo. Alam mo bang kung anong klaseng bigat ang dinadala ni Luigi dahil sa paulit-ulit na panunukso ni Owen sa kanya? Ang mga salita, malalim yan kung makasugat. Kung patuloy mo yang hahayaan si Owen, baka hindi lang si Luigi ang masaktan, kundi pati na ang kinabukasan ng anak mo. Dahil kung lumaki ang anak mo na iniisip na tama ang panunukso at pang-aapi, anong klaseng tao kaya ang magiging siya pagdating ng araw? Napatahimik si Petra at hindi agad nakasagot. Tila napahiya ito, kaya hindi na nito alam ang sunod na sasabihin. Hanggang sa walang imik na hinila ni Petra si Owen, palayo sa bahay ni na Luigi. Grabe, ang galing niyo po, Lola. Napaalis niyo po si Aling Petra. Ano na sinasabi ko sa'yo na paglaban na po? Hindi mo sila kailangan sakta ng pisikal. Bagkos, kailangan mo silang sampalin ng katotohanan. Ngayon, tayong dalawa naman na mag-uusap. Sumunod ka sa akin sa loob. Naunang pumasok si Lola Luisa sa kanilang bahay. Kinakabahang sumunod si Luigi. Nakaupo sa may sala ang matandang babae. Umupo si Luigi sa tabi nito. Ngayon, ipaliwanag mo sa akin ang nangyari. Kung sinuntok ka ni Owen, bakit siya ang nabalian ng daliri? Saan ka ba niya sinuntok? Sa mukha po. Sa mukha? Pero wala naman akong nakikitang pasa sa mukha mo. Sigurado ko na malakas ang pagsuntok ni Owen sa'yo para mabali ang mga daliri niya. Sa totoo lang po, Lola, kahit ako nga po'y naguguluhan kung paano po yung nangyari. Nang suntukin po ako ni Owen, wala po akong naramdaman na kahit na konting sakit. Para po siyang sumuntok sa bato, kaya ganun po nangyari sa kanya.
Biglang natigilan si Lola Luisa. Nahulog ito sa malalim na pag-iisip. Hindi nagtagal ay nanlaki ang mga mata ng matanda. Nagtaka si Luigi nang biglang hawakan ni Lola Luisa ang braso niya kung saan nakatali ang ginintuang buhok ng tikbalang. Hindi kaya ang buhok na ito ng tikbalang ang dahilan kung bakit gano'n na nangyari? Ano pong ibig niyong sabihin, Lola? Wala ka bang naramdamang kakaiba sa katawan mo? Simula nang itali ko ito sa iyong braso, Apo. Meron po. Pakiramdam ko po ay may parang enerhiya po na nakapalibot po sa buong katawan ko. Ganun pong nararamdaman ko kahit ngayon. Kung ganon, hindi lang sa aswang ang proteksyon na meron ka, kundi sa mga tao rin nasasaktan ka. Diyos ko, kabangha-mangha naman ang bagay na ito, Apo. Amaron, kung naririnig mo ako, maraming salamat sa kapangyarihan na ibinigay mo sa iyong anak. Salamat dahil hindi na ako mag-aalala na may mangyayaring masama sa kanya. Pero Lola, natatakot po ako. Paano po kung ipagkalat po ni na Aling Petra at Owen ang nangyari? Baka po magtaka ang mga tao kung bakit hindi po ako nasasaktan. Baka po malaman nila na totoong anak ako ng tikbalang. Hayaan mo sila. Hayaan mo kung anong sasabihin sa'yo ng mga tao. Pwede naman tayong tumanggi at sabihin na sila ay nagsisinungaling. Basta ang importante ay may proteksyon ka na sa lahat ng gustong manakit sa'yo, Apo. Pero sandali lang. Gusto kong masubukan kung totoo nga ang proteksyon na meron ka. Po? Paano po? Laking gulat ni Luigi nang bigla siyang sinampal ng malakas ni Lola Luisa. Pero hindi siya natinag at wala siyang naramdamang kahit katiting na sakit. Lola, bakit niyo po ako sinampal? Aray ka. Tinesting ko lang naman kung masakit. Ano? May naramdaman ka ba sakit? Wala po. Ay, nako. Totoo nga. Ngayon ay kampante na ako kahit paano. Hindi na ako masyado matatakot kahit bumalik pa rito yung aswang para patayin ka. Kasi hindi ka niya mapapatay. Tama po kayo, Lola. Pero paano po kayo? Anong paano ko? Di ba, Lola? Wala po kayong gininto ang buhok ng tikbalang? Paano po kapag kayo ang sinaktan ng aswang? Huwag mo kong intindihin, Apo. Kaya kong protektahan ang aking sarili. Ano po kaya kung hati na lang po tayo rito sa buhok ng tatay ko? Hindi maaari ang naiisip mo, Apo. Natatandaan ko na sinabi sa akin ni Amaron na tanging ikaw lamang ang pwedeng gumamit niyan dahil may dugo ka niya. Kaya para talaga sa'yo yan, Luigi. Biglang natahimik si Luigi sa sinabing yun ni Lola Luisa. Hindi na alis sa kanya ang pag-aalala para sa kanyang lola hanggang sa napagtanto niya na kung sakaling muling umatake ang aswang sa kanila, ay kailangan niyang protektahan si Lola Luisa dahil siya ang may kakayang labanan ang aswang na yon. Simula nang mapatunayan ni Luigi ang kapangyarihan ng ginintuang buhok ng tikbalang, ay doon niya napatunayan na mahal siya ng tatay niya na si Amaron. Dahil siniguro nito na magiging ligtas siya sa mga aswang na nanaisin siyang saktan at patayin. Kaya naman, nagkaroon siya ng kagustuhan na makilala o makausap kahit sandali lamang ang kanyang tatay na hari ng mga tikbalang. Isang gabi, habang nag-aayos ng higaan si Lola Luisa, ay nakatingin lang rito si Luigi. Nag-iipon siya ng lakas ng loob para sabihin sa kanyang lola ang bagay na ilang araw niya nang nais sabihin. Luigi, Apo, maayos na itong higaan natin. Maaari ka nang humiga. Ako naman ay maglalagay lang ng asin sa mga bintana at pinto. Lola, may itatanong po sana ako sa inyo eh. Ano ba yon? Parang ang seryoso mo naman masyado. Huwag po sana kayong magagalit ha. Pero, pwede ko po bang makilala ang tatay ko? Naiintindihan ko kung bakit gusto mo siyang makilala, Apo.
Pero apo, hindi ko alam kung ano maaaring mangyari kapag nakilala mo siya. Bakit po? Ano po bang pwedeng mangyari kapag nagkita po kami? Hindi ako sigurado. Pero natatakot ako na baka kunin ka niya sa akin na po at dalhin ka niya sa mundo nila. Alam mo naman na ayoko mawalay ka sa akin. Pero hindi naman po ako sasama sa kanya kung sakali, Lola. Gusto ko lang po talaga siyang makita. Yung tikbalang po ba na nakatira sa gubat? Yung po ang tatay ko? Oo, siya nga apo. Isa talaga sa dahilan kung bakit hindi kita pinapapunta sa gubat ay dahil makita ka ng tatay mo at sapilitan kanyang kunin. Pakiramdam ko po kasi, hindi pa rin po buo ang pagkatao ko kasi hindi ko man lang siya nakikita. Hindi ko nga po nakita ang nanay ko tapos pati po ang tatay ko, hindi ko pa rin po pala makikita. Hayaan mo. Marahil kung talagang iaadya ng nasa itaas, ay magkikita kayo ng tatay mo. Basta kung sakaling mangyari ang bagay na yon, ay huwag kang sasama sa kanya, apo ha. Kahit anong ipangako o sabihin niya, ay huwag kang masisilaw. Pangako po, hindi po ako sasama sa tatay ko. Dito po sa mundo ng mga tao ang mundo ko, Lola. Saka hindi ko rin po kayang mawala kayo sa tabi ko. Gusto ko, habang buhay po tayo magkasamang dalawa. Hay, nako. Napakalambing talaga nitong apo kong ito. O siya, tama na. At baka magkaiyakan pa tayo rito. Maiga ka na para matulog na. Matapos yun, ay humiga na si Luigi sa papag. Sa kabila ng sinabi ni Lola Luisa, ay hindi pa rin nawala ang kagustuhan niyang makilala ang kanyang ama. Wala siyang pakialam kahit isa itong tikbalang o kung anumang nilalang. Para kay Luigi, ay tatay niya pa rin ito. At kung hindi dahil dito, ay hindi siya mabubuhay sa mundo. Sa mga sumunod na araw, ay nagsimulang lumaganap ang takot sa buong baryo ni na Luigi dahil sa mga natagpo ang bangkay ng tao sa kung saan-saan. Sa itsura ng mga bangkay, ay marami ang nagsabi na aswang ang may kagagawan nun. Dahil sa mga insidenteng yun, ay naging maingat na ang lahat. Wala nang lumalabas ng bahay kapag sumasapit na ang dilim. Ang dating payapang baryo ay napalitan ng katahimikan na puno ng pangamba at kilabot. Isang umaga, habang nagwawalis si Luigi sa harapan ng kanilang bahay, ay biglang dumating si Narciso. Kuya, ang tagal mong di nagpakita. Saan ka pala nagpunta? Sa Maynila. Tinignan ko kasi yung negosyo ko. Oo nga pala, nasa si Lola Luisa. Wala siya rito eh. Nagtitinda ng biko. Ganun ba? Ano palang bago rito sa baryo natin? Marami, kuya. Alam mo bang marami-rami nang napapatay yung aswang? Halos gabi-gabi na po siyang umaatake. Kaya bago pa po gumabi, ay wala na pong lumalabas na tao. Grabe, nakakatakot naman yung sinabi mo. Sana'y mahuli at mapatay na ang aswang na yun para bumalik na ang katahimikan sa lugar na to. Teka, ano yan nakalagay sa braso mo? Buhok ba yan? Wala to, kuya. Anong wala? Ngayon ko lang nakitang may suit ka ng ganyan ah. Ano ba talaga yan? Hindi muna nagsalita si Luigi. Inisip niya kung dapat ba niyang sabihin kay Narciso ang tungkol sa gininto ang buhok ng tikbalang. Wala lang to talaga, kuya. Ibinigay lang sa akin to ni Lola pero hindi ko alam kung para saan. Mukhang magandang pulseras naman at kakaiba. Kaya hindi ko po hinuhubad. Ganun ba? Akala ko kasi kung ano na yan eh. Kakaibang pulseras nga yung suot mo. O siya, uuwi na pala muna ako. Dumaan lang talaga ako rito sa inyo para ipaalam na nakabalik na ako. Sige po, sasabihin ko na lang po kay Lola na nandito ka na po ulit. Ay teka, sandali lang. Pwede bang hubarin mo ang pulseras na yan? Gusto ko lang hawakan. Kuya, pasensya ka na.
Pero ang sabi kasi ni Lola, wag ko daw itong hubarin. Mahirap daw kasi itong ibalik eh. Okay. Hindi na kita pipilitin. Naiintindihan ko naman. Pasensya ka na talaga, kuya. Nakangiting tumango si Narciso. Saka yun umalis. Ipinagpatuloy ni Luigi ang kanyang ginagawa, pero bigla siyang natigilan nang kinabahan siya sa dahilang hindi niya alam. Napahinto siya sa pagwawalis at sa paglinga niya ay nakita niya si Narciso na nakatayo sa hindi kalayuan. Matiim yung nakatingin sa kanya. Kumaway si Narciso sa kanya at gumanti siya ng kaway dito. Matapos yun, ay muling nagpatuloy sa paglalakad si Narciso. Nagtaka si Luigi sa ginawang yun ni Narciso. Tila may kakaiba rito na hindi niya matukoy kung ano. Nang nakauwi na si Lola Luisa, ay agad itong sinalubong ni Luigi. Inabot ni Lola Luisa kay Luigi ang pasalubong nitong banana Q. Pagdating nila sa loob ng kanilang bahay, ay doon naalala ni Luigi ang dapat niyang sabihin sa kanyang lola. Ay, oo nga po pala, Lola. Nandito na po ulit si Kuya Narciso sa baryo natin. Dumaan po siya rito kanina habang nagtitinda po kayo. Ang sabi po niya, galing siya sa Maynila kasi tinignan niya po yung negosyo niya ron. Kaya pala ilang araw na siyang hindi nagpupunta rito dahil nasa Maynila siya ng mga nakaraang araw. Pero mukhang hindi maganda ang pagbabalik niya rito dahil sa pag-atake ng aswang dito sa ating baryo ngayon. Kaya nga po, Lola dapat pala hindi na muna siya bumalik. Pero Lola, may naisip lang po ako. Ano po kaya kung labanan ko po yung aswang? Mahabagin-lagit. Ano ba yung sinasabi mo, bata ka? Bakit bigla mong naisip ang ganyang bagay? Hindi po ba may proteksyon po ako mula sa gininto ang buhok ng tikbalang? Hindi po ako nasasaktan. Ibig sabihin, meron din po akong kakayahan na makipaglaban dun sa aswang. Nag-aalala na po kasi ako sa mga tao rito sa baryo natin. Hindi po natin alam kung sino po ang susunod na papatayin ng aswang na yon. Habang hindi po kasi namamatay yung aswang na yon, paniguradong madadagdagan at madadagdagan pa po ang mga biktima niya. Tama ka naman sa sinabi mo. Pero hindi ibig sabihin na may proteksyon ka sa mga aswang o kahit anong klase ng nilalang na mananakit sa'yo, ay ikaw nang makikipaglaban sa aswang, apo. Hindi ako pumapayag, Luigi. At bilang lola mo, gusto ko na sundin mo ako. Paliwanag. Pero Lola, hindi niyo po ba naisip na baka kaya ibinigay po ni tatay sa akin ang gininto ang buhok ng tikbalang ay alam niya po na mangyayari ang lahat ng to? Na hindi lang ako ang dapat na proteksyonan ng gininto ang buhok, kundi ang buong baryo. Wala na pero. Hindi ako sakayon sa gusto mong mangyari, Luigi. Huwag mo't subukan suwayin ako dahil talagang magagalit ako sa'yo ng todo. Nagkakaintindihan ba tayo? Napayuko si Luigi at hindi niya agad nasagot ang kanyang lola Luisa. Ano, Luigi? Nagkakaintindihan ba tayo? Sumagot ka. Opo, Lola. Susundin ko po kayo. Pinapataas mo ang high blood ko sa pinagsasasabi mong bata ka. Grabe ka, Lola. May high blood ka na. May pinapataas pa talaga. Ay, wala kang pakialam. Oo nga pala. Marami-raming biko ang natira sa mga paninda ko. Kesa sa masayang, ay mas mabuti pang bigyan ko si Narciso. Sasama po ako sa inyo. Wag na. Dito ka na lang. Mabilis lang naman ako. Ang gawin mo na lang ay magsaing ka na para maaga tayong makapaghapunan. Hindi na pinilit ni Luigi na sumama kay Lola Luisa sa pagpunta nito sa bahay ni Narciso. Habang inihahanda ng matanda ang dadalihing biko kay Narciso, ay nagsimula ng magpaapoy sa kalan si Luigi. Hindi nagtagal ay umalis na si Lola Luisa. Muling pinag-isipan ni Luigi ang nangyayari sa kanilang baryo at ang kagustuhan niyang harapin ang aswang. Alam niya na kahit na anong dahilan pa ang sabihin niya sa kanyang lola,
ay hinding-hindi ito papayag na labanan niya ang aswang kahit payo na lang ang paraan upang muling bumalik ang kapayapaan sa kanilang baryo. Unti-unti nang kumakalat ang dilim sa buong paligid. Tapos nang magsaing si Luigi, pero hindi pa rin bumabalik si Lola Luisa ng mga sandaling yun. Medyo kinakabahan na si Luigi dahil mag-iisang oras na simula nang umalis ang lola niya. Nakatayo siya sa may pintuan habang hinihintay ang pagbabalik ng kanyang lola, Luisa. Grabe, kanina pa si Lola. Nasaan na kaya siya? Bakit hindi pa rin siya bumabalik hanggang ngayon? Ang sabi niya, mabilis lang daw siya doon kay Kuya Narciso. Ano na kayang nangyari sa kanya? Nasaan na kaya si Lola? Naisipan ni Luigi na sundan na si Lola Luisa sa bahay ni Narciso. Pero paalis na sana siya nang biglang dumating si Owen. May dala yung isang pinggan na may laman na mainit na pansit. Luigi, teka sandali lang. May bibigay ako. Ang birthday ko kasi ngayon eh. Nagluto si nanay ng pansit na maraming kikyam. Ang sabi niya, dalang ko daw kayo ng lola mo. At saka ano eh. Saka ano, Owen? Saka, ang sabi ni nanay ay humingi daw ako ng sorry sa'yo sa mga panunukso at pangaaway ko sa'yo. Sana, Luigi, mapatawad mo pa ako ha. Napalo ako ni nanay nung nagsumbong ako sa kanya nang mabalian ako ng mga daliri. Tapos pinagsabihan niya rin ako na tama ang mga sinabi ni Lola Luisa, na mali ang manukso at hindi ko pwedeng gawing normal ang panunukso ko sa'yo. Sorry talaga, Luigi ah. Wala na sa akin yun, Owen. Ang mahalaga ay napagtanto mo na mali ang ginagawa mo. Salamat pala dito sa pansit ha. Saka, happy birthday sa'yo. Teka, wala bang lason to? Uy, wala ah. Promise, walang lason yan. Biro lang. Kinuha ni Luigi ang pansit mula kay Owen. Dinala niya yon sa kusina ng kanilang bahay at tinakpan niya ng isa pang pinggan para hindi dapuan ng langaw. Paglabas niya ay naroon pa rin si Owen. Oh, Owen, nandiyan ka pa? May kailangan ka pa ba? Ah, yung pinggan namin. Ay, oo nga pala. Pero pwede bang bukas ko na lang ibalik? Pupuntahan ko pa kasi si Lola Luisa sa bahay ni Kuya Narciso eh. Okay lang ba yun, Owen? Ganun ba? Kung gusto mo, samahan na kita eh. Kailangan ko rin kasing humingi ng tawad sa lola mo. Sige, bilisan na lang natin kasi malapit ng dumilim. Tara, umalis na tayo. Magkasamang nagtungo sina Luigi at Owen sa bahay ni Narciso. Pagdating nila roon ay nakasarado ang pinto pero naglalagos ang liwanag mula sa gasera sa loob. Kaya sigurado si Luigi na naroon si Narciso. Marahang kumatok si Luigi sa pinto. Kuya Narciso? Kuya Narciso? Nandiyan ka ba sa loob? Si Luigi to. Kuya Narciso? Bumukas ang pinto at sumalubong sa kanila si Narciso. Oh, Luigi, ikaw pala yan. Teka, bakit kasama mo si Owen? Hindi ba yan yung nangaaway sa'yo palagi? Opo, pero dati po yun. Magkabati na po kami ngayon ni Luigi. Hindi ko na po siya aawayin kahit kailan, promise. Totoo ba yan sinasabi mo? Opo naman. Promise, hindi po ako magsisinungaling. Bati na po talaga kami. Mabuti naman kung ganun. Alam mo naman siguro kung anong mangyayari sa'yo kapag tinukso at inaway mo ulit itong si Luigi. Ah, oo nga pala, Luigi. Ano bang ginagawa mo rito? Susunduin ko lang po si Lola, kuya. Kailangan niya na pong umuwi kasi malapit na pong dumilim eh. Aba, wala rito si Lola Luisa.
Pero hindi po ba't pumunta po siya rito kanina? Oo nga, may dala siyang biko. Ang sabi niya marami raw natira sa paninda niya, kaya binigyan niya ako. Pero umalis din siya kagad. Wala pa rin siya sa bahay namin, kuya eh. Saan naman kaya pumunta si Lola? Alam naman niyang may aswang kapag gabi tapos nagpapagabi pa siya sa daan. Baka naman nagkasali silang kayo. Ang mabuti pa ay umuwi ka na sa inyo. At baka naroon ang lola mo. Sige kuya, maraming salamat. Bagsak ang balikat na umalis si Luigi sa bahay ni Narciso. Bigla siyang kinabahan para sa kanyang lola Luisa. Nang makarating na siya sa bahay nila, ay nagpaalam na rin si Owen sa kanya. Umasa si Luigi na pagpasok niya ay naroon na si Lola Luisa, pero nabigo siya dahil wala pa rin doon ang matandang babae. Dahil doon ay mas lalong tumindi ang takot na kanyang nararamdaman. Walang nagawa si Luigi kundi ang umasang babalik din sa gabing yun si Lola Luisa. Ngunit sumapit na ang 8:00 ng gabi, pero wala pa ring Lola Luisa na bumalik sa kanilang bahay. Hindi na mapakali si Luigi. Palakad-lakad na siya. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Hindi rin maalis ang pag-aalala sa kanya dahil sa katotohanang may aswang na gumagala at pumapatay ng mga tao sa kanilang baryo tuwing gabi. Diyos ko, ano ba yan? Nasaan ka na ba, Lola Luisa? Sana naman ay okay ka lang kung nasan ka man ngayon. Sana umuwi ka na, Lola. Sana makauwi ka ng ligtas. Hanggang sa hindi na kinaya ni Luigi ang kanyang paghihintay. Naisipan niyang magtungo sa bahay ng kanilang kapitan del baryo upang humingi ng tulong at upang makasiguro sa kanyang kaligtasan ay kinuha niya ang matalas na itak na nakasabit sa dingding sa kusina. Akmang bubuksan niya na ang pinto nang may biglang kumatok. Tumalon ang puso ni Luigi. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang lola niya na yon, kaya walang pagdadalawang isip na binuksan niya kagad ang pinto. Ngunit nawala ang kasiyahan niya nang si Narciso ang kanyang nakita. Oh, ikaw pala yan, Kuya Narciso. Akala ko si Lola na eh. Kailangan mo sumama sa akin, Luigi. Alam ko kung nasa si Lola Luisa. Ano? Talaga? Nasaan siya, Kuya? Nasa gubat siya ngayon. Tara, bilisan mo. Teka. Ano namang ginagawa ni Lola sa gubat? Kanina kasi, nang sabihin mong di pa nakakauwi si Lola Luisa, ay nag-alala rin ako sa kanya. Hinanap ko siya at hindi ko alam pero may pakiramdam ako na nasa gubat siya. Kaya yun, sinuyod ko ang gubat at nakita kong bihag siya ng isang aswang. Ano? Kung ganun, Kuya, kailangan natin siyang iligtas. Tama, kailangan natin siyang puntahan ngayon bago pa mahuli ang lahat. Tara na, bilisan natin! Hindi na nagsayang ng oras, sina Luigi at Narciso. Agad silang nagtungo sa gubat. Mahigpit ang hawak ni Luigi sa kanyang itak, habang nasa unahan niya si Narciso. Pero Kuya, bakit naman bibihagin ng aswang si Lola? Di ba? Isipin mo. Sa totoo lang, ay hindi ko rin alam. Basta, nakita ko lang siya rito na nakatali sa isang puno habang may isang aswang sa tabi niya. Sana talaga hindi pa uli ang lahat. Sana ay maabutan pa nating buhay si Lola Luisa. Diyos ko, sana nga Kuya. Hindi ko kayang mabuhay nang wala si Lola Luisa. Hindi siya pwedeng mamatay. Nang sandaling yon, ay biglang naisip ni Luigi ang dahilan ng pangyayaring yon. Napagtanto niya na kaya binihag ng aswang ang lola niya ay dahil sa kanya. Maaaring buhay niya
ang hihinging kapalit ng aswang na bumiyag sa kanyang Lola Luisa para sa kalayaan ng kanyang lola. Makalipas ang halos kalahating oras na paglalakad, ay huminto si Narciso. Hinawakan nito ang braso ni Luigi at nagtago sila sa likod ng isang malapad na puno. "Huwag kang maingay. Nandito na tayo. Tignan mo, dun. Naroon si Lola Luisa." Sinundan ng mga mata ni Luigi ang itinuturo ni Narciso. Labis ang awang lumukob kay Luigi nang makita niya ang kanyang Lola Luisa na patayong nakatali sa isang puno. Nakayuko ang matanda at mukhang nangihina na. May mga kahoy sa harapan nito na may nakasinding apoy. Yun ang nagsisilbing liwanag sa paligid. Kawawa naman ng lola ko. Kailangan natin siyang pakawalan at iligtas siya, kuya. Sandali lang. Huwag tayo magpapadalos-dalos. Baka nasa paligid lang yung aswang. Makiramdam na muna tayo. Pinigilan ni Luigi. Nalapitan agad si Lola Luisa. Sinunod niya si Narciso at nakiramdam sila sa kapaligiran. Napakatahimik ng kagubatan ng mga sandaling yun. Ang tanging naririnig nila ay ang manakanakang huni ng mga panggabing ibon. Sa tingin ko ay wala sa paligid yung aswang. Kumilos na tayo, Luigi. Tara, bilisan natin. Sabay na lumabas sina Luigi at Narciso sa likod ng puno. Maraan silang naglakad sa kinaroroonan ni Lola Luisa. Malakas ang kaba ni Luigi habang patuloy siyang lumilinga sa paligid. Pakiramdam niya kasi anumang sandali ay biglang magpapakita sa kanila ang aswang na bumiyag kay Lola Luisa. Biglang bumilis ang paglalakad ni Narciso, kaya nauna itong makalapit kay Lola Luisa na nakatali sa puno. Huminto muna si Luigi upang tignan ang buong paligid. Nais niyang makasiguro na wala roon ang aswang na maaaring biglang umatake sa kanila. Umangat ang muka ng matanda at nang makita nito si Narciso ay bigla itong sumigaw at nag-hysterikal. Huwag mo akong sasaktan! Lumayo ka sa akin, maawa ka! Huwag mo akong sasaktan! Lola, si Kuya Narciso po yan. Hindi po kayo dapat matakot sa kanya, Lola. Luigi, apo. Diyos ko, anong ginagawa mo rito? Hindi ka dapat sumama kay Narciso. Umalis ka na! Umalis ka na, apo! Tumakbo ka! Si Narciso ay... Tumahimik ka! Hayaan mong ako ang magpakilala kay Luigi kung sino o ano talaga ako. Tumingin si Narciso kay Luigi habang may nakakatakot na ngisi sa mukha nito. Sa isang iglap ay nagbago ito ng anyo. Mula sa pagiging tao ay naging isa itong aswang. Bahagyang napaatras si Luigi sa labis na pagkabigla dahil sa nakakatakot nitong itsura. Teka, sandali. Kuya Narciso, anong ibig sabihin nito? Bakit? Paano ka naging aswang? Hindi mo pa rin ba nauunawaan? Matagal na akong aswang, Luigi. Sadyang nakipaglapit lang ako sa'yo upang mapatay kita. Magiging sagabal ka sa aming mga aswang kapag ikaw ay nasa ustong edad na, dahil ang dugo mo ay pinaghalong dugo ng tao at ng tikbalang. Kaya habang bata ka pa, ay dapat ka nang mamatay. Kung ganon, nilinlang mo kami. Niloko mo kami ni Lola Luisa. Tama ka. Ginawa ko yun para makuha ko sa'yo
ang gininto ang buhok ng tikbalang. Dahil alam ko na habang nasa katawan mo yan, ay walang kahit na sino ang makakapanakit sa'yo. Para kang bato. Kaya ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon na iligtas ang buhay ng mahal mong lola. Huwag kang makinig sa kanya, Apo. Huwag mong alisin sa katawan mo ang ginito ang buhok ng tikbalang. Hayaan mo na ako mamatay, Apo. Wala na. Wala na ako, Apo. Masaya na ako sa mga nangyari sa aking buhay. Wala na akong hahanapin pa. Pero ikaw, napakabata mo pa para mawala sa mundong ito. Marami pang mangyayari sa iyong magagandang bagay, Apo. Tumakas ka na, iligtas mo na ang sarili mo, Apo. Pero Lola, hindi ko po kayang mabuhay nang wala po kayo. Kaya mo. Kaya mo, Apo. Naniniwala ako na kaya mo. Sige na, umalis ka na rito. Tumakbo ka na. Manahimik kayong dalawa. At ikaw naman, tanda. Ayoko nang marinig ang boses mo. Dahil papatayin talaga kita. Wag! Wag, kuya. Wag mo sasaktan ang lola ko. Parang awa mo na. Wag mo siya sasaktan. Kung gusto mo mabuhay pa ang lola mo, ay sundin mo ang sasabihin ko sa'yo. Alisin mo sa katawan mo ang ginintuang buhok ng tikbalang. Sunugin mo yan sa apoy na nasa iyong harapan. Sige na, sunugin mo na. Luigi, Apo, wag. Sinabi ng tumahimik eh. Huwag mong ubusin ang pasensya ko, tanda. O ngayon, Luigi, kung gusto mong mabuhay pa ang lola mo, ay gawin mo na ang inuutos ko sa'yo. Bilisan mo na! Teka, sandali lang. Gusto ko munang makasiguro na hindi mo sasaktan si Lola kapag sinunod ko ang gusto mo mangyari. Matalino kang bata ka. Sige, hawak mo ang salita ko. Isa pa, wala ka ng ibang pagpipilian, kundi ang sundin ako dahil hawak ko ngayon ang buhay niyong dalawa. Hindi na nagdalawang isip si Luigi. Inalis na nga niya ang ginintuang buhok ng tikbalang na nakatali sa kanyang braso. Dahan-dahan siyang lumapit sa apoy at lumuluhang inilaglag niya yon sa apoy. Mabilis na nilamon ng apoy ang ginintuang buhok ng tikbalang na galing sa kanyang ama na hari ng mga tikbalang. Sa wakas, ngayong wala na sa'yo ang iyong proteksyon, maaari na kitang patayin at napakadali mo talagang linlangin. Inisip mo talaga na bubuhayin ko lola mo dahil sinunod mo ko. Tanga! Pareho ko kayong papatayin. Pero uunahin muna kita, Luigi. Humanda ka na! Mabilis na humakbang ang aswang na si Narciso papunta kay Luigi. Ngunit bago pa ito tuluyang makalapit, ay biglang lumitaw sa harapan ni Luigi ang isang nilalang na may katawan ng isang tao pero ang ulo ay sa kabayo. Nanlaki bigla ang mga mata ni Luigi. Agad niyang naramdaman ang koneksyon nila ng tikbalang na yon. Teka, ikaw ba? Ikaw ba ang tatay ng batang yan? Totoo nga. Anak nga siya ng isang tikbalang. Pero kung inaakala mong matatakot ako sa'yo, ay nagkakamali ka, kabayo. Mabilis na tumakbo ang tikbalang papunta kay Narciso. Sinipa nito ang aswang at lumipad yun sa malayo. Habang abala sa laban ang dalawa, ay mabilis naman na nilapitan ni Luigi ang kanyang lola Luisa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinapakawalan niya at tinatanggal ang tali ng matanda. Lola!
Si tatay po ba yun? Yung nagpakita pong tikbalang? Oo, apo. Siya nga ang iyong ama. Siya nga si Amaron. Nang mapalaya na ni Luigi ang kanyang Lola Luisa, ay sabay silang nagtago sa likod ng isang makapal na ugat ng malaking puno. Hindi nila inalis ang tingin sa nagaganap na laban. Nakita nilang unti-unting napagod si Narciso, habang si Amaron ay patuloy na nagpapakita ng lakas nito na tila walang hangganan. Sumugod si Narciso sa tikbalang at sinalubong naman ito ni Amaron ng malakas na sipa. Tumilapon uli ang aswang at bumagsak ng ilang ulit na pasadsad sa lupa. Duguan na si Narciso at halos hindi na makagalaw. Dinampot ni Amaron ang isang sanga at buong puwersa nito yung itinarak sa leeg ng aswang. Sandali pang gumalaw ang katawan ni Narciso na parabang sinusubukan pa nitong lumaban, pero sa huli ay tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Ligtas na tayo, Lola. Napatay na ni tatay ang aswang. Biglang tumingin ang tikbalang sa kanila. Imbis na matakot, ay pagkasabik ang naramdaman ni Luigi. Hindi siya makapaniwala na abot kamay na niya ang kanyang ama na hari ng mga tikbalang. Dahan-dahan siyang lumapit kay Amaron habang nakahawak si Lola Luisa sa kanyang kamay. Ikaw po ba si Amaron? Ang aking ama? Oo, ako nga ang iyong ama. Patawarin mo ko. Dahil ako ang dahilan kung bakit nakakaranas ka ng pangungutya sa mga kauri mo. Hindi na nagsalita si Luigi at mahigpit niyang niyakap si Amaron. Napahagulgul na siya ng iyak dahil hindi niya inakala na makikita pa niya ang kanyang ama. Nang kumalma na siya, ay humiwalay na siya sa pagkakayakap sa ama niya na tikbalang. Maraming salamat po sa pagliligtas niyo po sa amin ni Lola. Tatay! Hindi ko maaaring pabayaan ang aking anak at ang mahalagang tao sa kanya. Pero, tatay, gusto ko lang pong malaman, kukunin niyo na po ba ako? Isasama niyo na po ba ako sa mundo niyo? Hindi, anak. Hindi kita kukunin. Batid ko na ang mundo mo ay ang mundo ng mga tao. Dito ka nararapat kasama ang lola mo at ang mga taong nagmamahal sa iyo. Matapos yung sabihin ni Amaron, ay kumuha ito ng ilang hibla ng buhok mula sa ginintoang buhok nito. Hinawakan nito ang braso ni Luigi at itinali nito roon ang kanyang buhok. Dahil ako na ang nagtali ito sa iyo, ay hindi na ito maaalis sa iyong katawan. Wala nang apoy ang kaya itong sunugin. Ito ang iyong panibagong proteksyon, anak. Gamitin mo ito kung may kasamaan pa darating. At tandaan mo, Luigi, anak, darating ang araw na lalabas ang kakaibang kakayahan na taglay mo bilang ikaw ay aking anak. Hindi na ako makapaghintay na masaksihan ang kabayaniang gagawin mo sa hinaharap, aking anak. Humakbang paatras si Amaron at unti-unti itong naglaw sa kadiliman ng gubat. Naiwan si Luigi na luwaan sa tabi ni Lola Luisa, pero masaya siya dahil sa wakas ay nakausap na niya ang kanyang tatay na isang hari ng mga tikbalang. Mula nang mamatay si Narciso
ay tuluyan ng tumigil ang pag-atake ng aswang sa buong baryo. Ngunit sa kabila ng lahat, inilihim pa rin ni na Luigi at Lola Luisa ang katotohanan tungkol sa pinagmulan ng apo niyang si Luigi. Alam nilang hindi pa handa ang baryo nila na tanggapin ang ideya na si Luigi ay totoong anak talaga ng isang tikbalang. At sa mga lumipas na mga araw, ay hindi na maikubli ni Luigi ang pananabik sa pagsapit ng araw na tumungtong na siya sa edad kung saan lalabas ang kanyang kakaibang kakayahan. Napagtanto niya rin na hindi mahalaga kung saan siya nanggaling o ano o kung sino ang kanyang mga magulang. Ang pinakamahalaga ay ang pagpili niya sa kabutihan kahit pa hindi naging mabuti sa kanya noon ang mundo at ang ilang mga taong nakapaligid sa kanya. Para sa kanya, ang kabutihan ang dapat na maghari sa mundo. Naniniwala siya na kapag kabutihan ang iyong itinanim, ay kabutihan din ang iyong aanihin. At nakahanda si Luigi sa anumang uri ng aswang na nagbabadyang sumalakay sa kanilang baryo. Hindi niya hahayaan na may aswang na mananakit pang muli sa kanyang lola at sa kanyang mga kababaryo. Nakahanda siyang ipagtanggol ang lahat bilang anak ng hari ng mga tikbalang para sa katahimikan at